Ano to, Itay? Hotel. Iyan ang unang mga salitang binitiwan sa akin ng manugang ko sa mismong araw na ipinaubaya ko sa kanila ang gusaling nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Ang buong buhay ng paghihirap at pag-iipon, ang lahat ng yaman ko, ay ipinasako para lang palitan ng isang 6 na metro kwadradong bodega na amoy amag at kulob. Nang gabing iyon, narinig ko mula sa siwang ng pinto ang kanilang plano. Itatapon daw ang matandang ito sa isang home for the aged para sila'y makapag-abroad. Isang matandang hirap na sa buhay, 73 taong gulang, ay kailangang kimkimin ang luha sa isang sulok ng bodega. Nang gabing iyon, nagpasya ako. Babawi ako. Itatanong niyo kung paano gumanti ang isang matanda, isang pirasong kasulatan ng donasyon na may kondisyon lang ang naging sandata ko. Bago magsimula ang kwento, kung maaari i-like at mag-subscribe po kayo at naway pagpalain kayo ng may kapal. Sa Divisoria ako nagtinda ng tela sa loob ng mahigit 40 taon, ang gumising ng alas 4 ng umaga at magtrabaho hanggang alas 11 ng gabi ay pang-araw-araw na gawain. Kailangang maging magalang sa mga suki, makisama sa mga supplier, at abutan ng pangyosi ang mga super ng delivery truck para lang gumaan ang takbo ng negosyo. Sa ganoong pagsisikap, nakaipon ako ng sapat na pera para makabili ng isang commercial residential building sa isang abalang lugar sa Quezon City. Kung susumahin ang halaga nito ngayon, aabot ito sa 100 milyong piso. Ang unang palapag ay pinapaupahan at sa ikalawang palapag kami nakatira ng aking asawa. Hindi man kami milyonaryo, sapat na iyon para mabuhay kami ng walang inaalala. Ang asawa kong si Lourdes ay 2 taon na mas bata sa akin. 45 taon kaming nagsama. Kapag aalis ako sa madaling araw, ipaghahanda niya ako ng mainit na arroz caldo at pag-uwi ko sa gabi, hihilamusan niya ang aking mga pagod na paa. Noong kabataan namin, mas madalas pa akong wala sa bahay dahil sa paghahanap buhay. Siya ang mag-isang nagpalaki sa aming anak, nag-alaga sa aking mga magulang na may sakit at umasikaso sa buong kabahayan. Kahit isang beses, hindi siya nagreklamo. Ngunit noong nakaraang tagsibol, nasuri siyang may pancreatic cancer. Stage 3 na nang matuklasan. Umiling-iling na lang ang doktor. Sinubukan namin ng chemotherapy, ngunit wala ring nangyari. Nakipaglaban ang aking asawa sa loob ng 1 taon at kalahati bago siya pumanaw noong Oktubre ng 2025 sa isang hapon ng taglagas. Pagpasok ko sa punerarya, sumalubong sa akin ang amoy ng mga puting bulaklak. Sa gitna ng mga ito, nakita ko ang litrato ng aking asawa. Nakangiti pa rin si Lourdes sa litrato. Kuha iyon 10 taon na, ang nakalipas ng magbakasyon kami sa Tagaytay. Ako mismo ang pumili ng litratong iyon dahil ang ganda ng pagkakalipad ng hangin sa kanyang buhok. Hindi pa rin mag-sink in sa isip ko na hindi ko na muling makikita ang ngiting iyon. Lumuhod ako sa harap ng kanyang larawan at yumuko. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa aking pisngi. Gusto kong sabihin na patawarin mo ako dahil puro paghihirap lang ang naidulot ko sa iyo, pero mga hikbi lang ang lumabas sa aking bibig. Nang maisip ko kung gaano ako nagkulang sa kanya, parang dinudurog ang puso ko, ngunit may napansin akong kakaiba. Dapat ay ang anak kong si Paulo ang nakatayo bilang punong abala at sumasalubong sa mga nakikiramay, pero hindi ko siya makita. Nang lumingon ako, nakita ko si Paulo sa isang sulok, nakaupo sa isang mesa, abala sa pagbibilang. May listahan ng mga nag-abuloy sa harap niya at kumakalansing ang calculator. Mabilis ang galaw ng kanyang mga daliri. Isa-isa niyang binubuksan ang mga sobre ng abuloy, tinitingnan ang halaga at isinusulat ng maigi sa isang kuwaderno para siyang isang kahero sa tindahan. Nanlamig ang buong katawan ko. Nasa harap lang niya ang bangkay ng kanyang ina, pero mas mahalaga pa yata ang pagbibilang ng pera. Wala man lang akong nakitang kahit isang patak ng luha sa kanyang mga mata. Mag-aalas 2 na ng madaling araw.
Humupa na ang mga bisita at naging tahimik na ang kapilya. Nakahiga ako sa isang katre at nakatitig sa kisame. Paano ako makakatulog? Maya-maya, narinig ko ang boses ng manugang kong si Michelle mula sa pasilyo. Matinis at iritado ang tono. Ano ba naman to? Bakit ang konti ng sahog ng sopas, ang laki ng binayad namin? Hindi dapat ganito. Dapat may bawas sa bayad. Inaaway niya ang staff ng catering service. Sa burol ng kanyang biyenan, nakikipagtalo pa siya para makabawas sa bayad sa pagkain. Napailing na lang ako. Sana noon ko pa nakita ang tunay niyang kulay. Kasalanan ko na hindi ko pinakinggan ang aking asawa. Ilang sandali pa, lumapit sa akin si Paulo. Umupo siya sa gilid ng katre at nagkunwaring minamasahe ang balikat ko. Umaarte na isang mabuting anak. Tapos bumulong siya sa aking tainga. Itay, yung natira po sa insurance ng nanay para sa cancer at yung death benefits niya. Mga magkano po kaya lahat yun? Sandali akong natigilan. Parang hinila ang puso ko pababa. Nakahimlay pa ang kanyang ina sa kabaong pero ang unang salitang lumabas sa bibig niya ay tungkol sa pera ng insurance. Hindi ako sumagot. Hindi ko kayang sumagot. Ngumiti si Paulo ng alanganin at lumayo. Pero may isang bagay na nabasag na sa loob ko. Mga 3:00 na ng madaling araw. Papunta ako sa banyo nang hindi sinasadyang marinig ko ang usapan ng manugang ko sa telepono. Masayang-masaya si Michelle, nakausap ang kanyang ina sa loob ng banyo. Pinigilan ko ang aking hininga sa labas at nakinig. Mami, pag nakuha na natin yung building ni Itay, bayad na lahat ng utang natin. Tapos, bibili tayo ng bagong Fortuner. Yung itim, oo, totoo. Hina na ang loob ni Itay ngayon. Pag ginipit natin, bibigay din yan. Ang salitang building ay nagpatindig ng aking mga tainga. Ang gusaling pinaghirapan ko sa buong buhay ko na nagkakahalaga ng 100 milyon ay binibilang na niya na parang sa kanya na. Sumikip ang dibdib ko at kinailangan kong manatili sa pasilyo ng matagal. Dumating ang araw ng libing. Isinakay namin ang kabaong ni Lourdes sa sasakyan at tumungo sa sementeryo. Inakala kong ako ang uupo sa tabi ng kabaong, pero naunang umupo si Paulo sa passenger seat. Pag-andar pa lang ng sasakyan, isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana at nagsimulang humilik. Sa huling paglalakbay ng kanyang ina, natutulog siya. Hindi ako makapaniwala. Mula sa likod, niyakap ko ang urna at tumingin sa labas. Napakainit ng sikat ng araw ng taglagas. Sinabi ko sa aking sarili, mahal, para sa ating dalawa, kailangan kong maging matatag. Pagkatapos ng libing, bumalik kami sa bahay na walang laman. Pagbukas ko ng pinto, may naramdaman akong kakaiba. Dapat ay walang tao, pero may naririnig akong kaluskos mula sa aming silid. Dahan-dahan akong lumapit at nakita ko ang manugang ko na hinahalungkat ang aming aparador. Binubuksan niya ang bawat drawer. Ay, Itay, ginulat niyo naman ako. Nagulat si Michelle. Pero ang mga mata niya ay hindi nagpakita ng anumang kaba. Ngumiti pa siya ng buong kaplastikan. Tinutulungan ko lang po kayong ayusin ang mga gamit ni Inay. Baka po kasi may mga alahas tulad ng singsing o kuwintas, kailangan na pong itago ng maayos. Ang mga alahas ng asawa ko ang kanyang pakay. Wala akong sinabi at tumango na lang bago lumabas ng silid. Alam kong walang saysay kung magagalit pa ako. Sa halip, itinanim ko sa aking isipan kung anong klaseng tao siya. Ilang araw ang lumipas habang inaayos ang mga gamit ng aking asawa, nakita ko ang isang lumang kuwaderno ng gastos. Alam kong matagal nang nagsusulat si Lourdes ng aming mga gastusin. Nang buksan ko, sa gitna ng mga numero ay may nakasuksok na isang lukot na papel. Nabasa ko ang nanginginig na sulat kamay ng aking asawa. Mahal kong Domeng, huwag kang magtitiwala sa anak natin. Huwag mong ibibigay ang lahat. 2 linya lang iyon, pero parang bumagsak ang mundo ko. Alam din pala ng asawa ko. Alam niya ang tunay na intensyon ng mag-asawa.
Ito pala ang inaalala niya bago siya mamatay. Namuo ang luha sa aking mga mata. Habang nililinis ko ang aming mail, isa pang dagok ang sumalubong sa akin. Isang bunton ng mga sulat para kay Paulo mula sa mga nagpapautang at collection agencies. May mga sobreng may nakasulat na urgent sa pulang tinta. Nang buksan ko, nalaman kong sobra-sobra pala ang utang niya dahil sa pagkalugi sa crypto investment. Kaya pala ganun na lang ang pag-iinteres nila sa aking ari-arian. Nang gabing iyon, dumating ang mag-asawang Paulo para yayain akong maghapunan. Pagkaupo namin sa mesa, unang nagsalita si Michelle. Ang kanyang mga mata ay parang buwang gasuklay habang naglalambing. Itay, malungkot naman po kung mag-isa lang kayo dito sa malaking bahay. Delikado pa. Bakit hindi na lang po kayo sa amin tumira? 50 piyang po, yung kondo namin, marami pong kwarto. Halatang halata ang plano nilang makuha ang aking yaman sa pamamagitan ng pag-aalok na tumira sa kanila. Pero sinadya kong umarte na parang isang matandang madaling mauto at mahina na ang pag-iisip. Ibinagsak ko ang aking mga balikat at nagsalita ng mahina. Sige anak, pagod na rin ako sa lahat. Mahirap na ring magluto mag-isa. Kayo na ang bahala sa akin. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga mata ni Paulo at Michelle. Mga matang puno ng kasakiman. Sinigurado kong nakita ko ang tinging iyon bago ako nagpaalam na magbabanyo para lumabas. Tinawagan ko si Attorney Cruz. Si Attorney Cruz ay kababata ko mula sa Pampanga at isa na ngayong senior partner sa isang malaking law firm. May napag-usapan na kami sa burol ng aking asawa. Felipe, tama ka nga. Simulan na natin ang plano. Narinig ko ang mahinang tawa ni Attorney Cruz sa kabilang linya. Kinabukasan, ipinatawag ko ang mag-asawang Paulo sa isang maliit na kapihan. Inilapag ko sa mesa ang isang sobre na inihanda ko na. Ito ang burdensome donation o kasulatan ng donasyon na may kondisyon. Ang tawag din dito ay kasunduan sa pag-aaruga. Formalidad lang to, kaya pirmahan nyo na lang. Ibibigay ko na sa inyo ang lahat ng yaman ko, ang building. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Paulo, ngunit agad ding nawala ito. Itay, para mailipat ang titulo, kailangan nating magbayad ng capital gains tax. Mga 8 milyong piso yata yun. Tumayo ang anak ko, kinuha ang telepono at pumunta sa isang sulok. Hininaan niya ang boses, pero rinig na rinig ko. Boss, sigurado na. Mapapasa amin na yung building. Pwede po bang makahiram muna? Pambayad lang po ng tax. Opo, 8 milyon. Mukhang tumawag siya sa isang 5,006 o loan shark. Para lang makuha ang building, umutang na naman siya. Isang hangal na bata. Pagbalik ni Paulo, sinulyapan lang niya ang unang bahagi ng kontrata at agad na pumirma. Hindi man lang niya tiningnan ang huling pahina kung saan nakasulat ang mga espesyal na kondisyon na ibabalik ang ari-arian kung pababayaan ako at nakakansilahin ang kasunduan kung isasangla ito ng walang pahintulot ko. Itay, aalagaan po namin kayo ng mabuti. Ipagluluto namin kayo ng masasarap na pagkain at palagi naming dadalhin ang mga apo nyo sa inyo. Isang peking ngiti ang ibinigay ni Michelle, abot tenga ang pagkakangiti. Si Paulo naman ay tango lang ng tango sa tabi niya. Sa labas, ngumiti ako na parang nagpapasalamat, pero sa isip ko, ito ang sinasabi ko. Nahulog na kayo sa patibong. Kayo mismo ang pumasok dito. Dala-dala sa puso ang huling habilin ng aking asawa, tahimik kong inihanda ang aking susunod na hakbang. Dumating ang araw ng paglipat. Iniwan ko ang bahay na tinirhan ko sa loob ng 40 taon para tumungo sa bahay ng aking anak. Habang tinitingnan ko ang mga gamit sa harap ng lipat bahay truck, napansin ko ang isang antigong aparador na gawa sa Nara. Binili namin iyon noong bagong kasal pa lang kami. Ang itim na kahoy ay kumikinang sa sikat ng araw. Naalala ko si Lourdes na nagsusuklay sa harap nito. Ngunit hinarangan ni Michelle ang daan, kumunot ang kanyang noo at iwinasiwas ang kamay. Itay, hindi po pwede yan. Hindi po yan bagay sa interior ng kondo.
Wala na rin pong espasyo. Iwan niyo na lang po. Natulala ako. Isang gamit na halos 50 anyos na puno ng mga alaala ng aking asawa. Hindi man lang hinintay ni Michelle ang sagot ko at agad na idinikit ang isang for disposal na sticker sa aparador. Ganoon din ang sinapit ng aking mga libro. Mga librong inipon ko mula pagkabata, mga librong pinagpuyatan ko para matutong magnegosyo ay itinuring na basura. Parang may malaking butas na nabuo sa aking dibdib, pero wala akong sinabi. Kinimkim ko na lang. Pagdating namin sa kondo ng anak ko, may kaunti pa akong pag-asa. 50 piyang daw, kaya siguro maluwag at nasisikatan ng araw. Pagbukas ng pinto, isang malawak na sala ang sumalubong sa akin. Marmol ang sahig, may malaking leather na sofa at isang malaking TV sa pader. Mukhang okay naman dito, sabi ko sa sarili. Ngunit nang ihatid ako ng manugang ko sa aking magiging silid, gumuho ang lahat ng pag-asa ko, isang maliit na silid na dating bodega. Wala pa yatang 6 na metro kwadrado. Ang bintana ay kasinlaki lang ng palad at hindi mapasok ng sikat ng araw. Ang pintura sa pader ay may mga bahaging umaangat na at may amoy amag sa hangin. Sumusuot ang malamig na hangin mula sa siwang ng bintana. Nang idantay ko ang aking kamay, naramdaman ko ang lamig. Siguradong manunuot ito sa buto kapag taglamig. Sa loob ng silid, may isang lumang double-deck na kama na pinaglumaan na ng mga apo ko. Natutuklap na ang asul na pintura at umuugong sa bawat galaw, amoy kulob ang kutsyon. Papalitan na lang po namin yan ng bago, Itay. Pansamantala, yan na lang po muna. Iyon lang ang sinabi ng manugang ko. Isiniksik ang aking bagahe sa itaas na kama at mabilis na umalis. Matagal akong nakatayo sa silid na iyon, tinitingnan ang paligid, mas masahol pa sa bodega. Sabi nila, bibigyan ako ng silid na maaraw. Ito na ba yun? Ito na ba ang kapalit ng 100 milyong piso ko? Isang mapait na ngiti ang kumawala sa aking labi. Unang gabi, may naamoy akong masarap na pagkain mula sa kusina. Nang maihanda ang pagkain, lumapit ako sa mesa. Nakaupo na ang mag-asawang Paulo at ang 2 nilang anak. Sa harap nila, may mga nakahain na masarap na beef steak. Umuusok pa ang mga ito at amoy na amoy ang bango. Mayroon ding shrimp salad at carbonara sa tabi. Alam niyo ba kung ano ang nasa harap ko? Isang mangkok ng tirang sinigang na maasim na. Lumulutang ang mantika at halos wala ng laman. Sa tabi nito, may isang maliit na platito ng tuyo na at matigas na. Natulala ako habang tinitingnan ang pagkain sa harap ko. Nanginginig ang aking mga kamay. Nagsalita ang manugang ko ng may pagkukunwari. Itay, mahina na po ang mga ngipin nyo, di ba? Baka po mahirapan kayong nguyain ang steak at hindi matunawan. Mas maganda po sa inyo yung malambot na sabaw, isang malinaw na kasinungalingan. Malakas pa ang aking mga ngipin. Wala akong pustiso o implant. Noong nakaraang buwan lang, sabi ng dentista, bihira raw ang may ganito kalusog na ngipin sa edad ko. Pero wala akong sinabi. Alam kong mag-aaway lang kami. Tahimik kong isinawsaw ang kanin sa sabaw. Bawat subo ko ay parang may buhangin. Para hindi ako maiyak, yumuko na lang ako habang kumakain. Paglipas ng ilang araw, lalo pang lumabas ang tunay nilang kulay. Pagkatapos maghapunan, uupo sana ako sa sala para manood ng balita. Pero paghawak ko sa remote, kumaripas ng takbo ang manugang ko. Parang may ginawa akong masama. Itay, hindi po kami nanonood ng TV tuwing weekdays. Masama po sa pag-aaral ng mga bata. Inagaw niya ang remote sa aking kamay at itinago sa ilalim ng drawer. Wala akong masabi, kaya bumalik na lang ako sa aking silid. Ngunit ng gabing iyon, mga 10:00, may narinig akong malalakas na tawanan mula sa kanilang silid. Sumilip ako sa siwang ng pinto at nakita kong nanonood sila ng TV habang kumakain ng manok. May mga lata pa ng beer. Masama raw sa edukasyon? Para sa akin lang pala. Ang problema sa banyo ay mas malala.
Sa ikatlong araw namin, sinabihan ako ng manugang ko, "Itay, simula ngayon, huwag na po kayong gagamit ng banyo sa umaga. Mula 7 hanggang 8 sen, kami po ang gagamit dahil nagmamadali kaming pumasok. At saka, pag gagamit po kayo, paki-on ng exhaust fan ng 30 minuto. Mahirap na po pag kumapit ang amoy. Namula ang mukha ko, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Pero tumango na lang ako. Alam kong kailangan ko pang magtiis. Ang relasyon ko sa mga apo ko ay mas malungkot. Ang 7 taong gulang kong apo, si Ana, ay sinubukang pumasok sa aking silid. Natuwa ako at inabot ko ang aking kamay para bigyan sana siya ng candy. Ngunit mabilis siyang hinila ng kanyang ina. "Ana, bawal diyan. Pag pumasok ka sa kwarto ni Lolo, magiging madumi ka. Mahahawa ka sa amoy matanda." Amoy matanda, para naman akong may nakakahawang sakit. Tumingin sa akin ang apo ko na may takot sa mga mata bago yumakap sa kanyang ina at umalis. Parang pinupunit ang puso ko. Isinara ko ang pinto at matagal na nakaupo sa kama. Ang usapin tungkol sa allowance ay lumabas sa ika-5 araw. Pagkatapos ng hapunan, maingat kong sinabi, "Paulo, pwede mo ba akong bigyan ng kaunting pera? Kailangan ko lang panggastos." Nagkamot ng ulo ang anak ko, "Itay, alam niyo naman pong nautang ako para sa tax ng building. Yung upa po, kulang pa pambayad ng interes. Konting tiis na lang po." Alam kong nagsisinungaling siya. 500,000 ang upa kada buwan. Imposibleng mas malaki pa roon ang interes. Ang manugang ko, mas malala pa. Kinabukasan, lumapit siya sa akin at inilahad ang kamay. "Itay, akin na po yung passbook at ATM card nyo. Hindi nyo po ba nababalitaan yung mga biktima ng scam? Ako na po ang mag-iingat para sa inyo. Isusulat ko rin po sa listahan." Matigas akong tumanggi. Hindi ko iyon ibibigay. Sumimangot ang manugang ko at umalis. Pero ilang araw ang lumipas. Habang nagtutulog-tulugan ako, pumasok siya sa aking silid. Kinuha niya ang wallet ko mula sa bulsa ng pantalon ko at kumuha ng 2,000 piso. Hindi ako kumibo. Alam kong itatanggi lang niya. Sa halip, itinatak ko sa isip ko ang ginawa niya. Minsan dahil sa gutom binuksan ko ang ref. Tanghali noon at mag-isa lang ako. Ang nakita ko lang ay mga luma ng gulay at gatas na malapit ng masira. Nagtaka ako kaya inusog ko ang lalagyan ng kimchi. Nagulat ako sa nakita ko. Mga mamahaling steak, prutas at ginseng ay nakatago sa pinakaloob. Sinadya nilang itago para hindi ko makita. Isinara ko ang ref at napabuntong hininga. Para maibsan ang inip, naisip kong pumunta sa Senior Citizens Center ng condominium. Gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin. Habang isinusuot ko ang aking sapatos, bigla siyang sumulpot. "Itay, saan po kayo pupunta?" "Sa Senior Citizens Center lang." Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at kumunot ang noo. "Itay, ano po, yang suot nyo? Nakakahiya naman po kung lalabas kayong ganyan. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay? Huwag na lang po kayong lumabas." Tahimik kong hinubad ang aking sapatos at bumalik sa silid para akong nasa kulungan. Ang 50 piang na kondo ay naging selda para sa akin at ang bantay ay ang aking manugang. Gabi-gabi, tinitingnan ko ang litrato ng aking asawa sa ilalim ng ilaw ng maliit na lampara. "Mahal, tama ka pala. Ang magulang na walang pera ay pabigat lang sa anak." Naging tanga ako. Tumulo ang luha sa aking pisngi. Kinuha ko ang isang lumang kuwaderno at nagsimulang magsulat. Isinulat ko ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Alam kong magiging ebidensya ito balang araw. Sa loob lang ng 1 linggo, naging isa akong invisible na tao sa bahay na iyon. Hindi, mas masahol pa, isa akong basurang gusto na nilang itapon. Hindi makakain ng maayos, hindi makapanood ng TV at kailangan pang magpaalam para lumabas. Ngunit nagtiimbagang ako, hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan ko pang mangalap ng mas maraming ebidensya.
Ang talim ng paghihiganti ay dapat ihinasang mabuti para masiguradong tatamaan sila. Itinago ko ang litrato ng aking asawa sa ilalim ng unan at ipinikit ang mga mata. Naririnig ko ang mga sasakyan sa labas. Bukas, isa na namang mahabang araw, ikawalong araw na. Paggising ko, parang binugbog ang buong katawan ko. Masakit ang ulo ko at makati ang lalamunan. Nang hipuin ko ang aking noo, sobrang init, nilalagnat ako. Siguradong dahil ito sa lamig sa bodega. Kahit anong balot ko ng kumot, walang epekto. Nanginginig akong nakatulog at paggising ko, masama na ang pakiramdam ko. Nakahiga lang ako, walang lakas na bumangon. Basa ng pawis ang aking likod. Masakit ang bawat kasukasuan. Kapag umuubo ako, parang nabibiyak ang dibdib ko. Ngunit walang sinumang pumasok sa aking silid. Mag-aalas 8 na, alas 9, pero wala pa ring dumarating. Naririnig ko silang naghahanda para pumasok sa trabaho. Rinig ko ang lahat, pero wala man lang nagsabing, "Itay, okay lang po kayo, kumain na po kayo." Umalis sila na hindi man lang tiningnan kung ayos lang ako. Para akong hindi nag-exist sa bahay na iyon. Pakiramdam ko, pinabayaan na ako ng buong mundo. Tanghali na nang pilitin kong bumangon. Uhaw na uhaw ako. Dahan-dahan akong lumabas ng silid, nakakapit sa pader. Nahihilo ako. Pagdating sa kusina, kumuha ako ng baso para uminom. Ngunit sa sobrang panginginig ng kamay ko, hindi ko ito mahawakan ng maayos. Wala akong lakas. Bigla, dumulas ang baso sa aking kamay. Sinubukan kong saluhin, pero nawalan ako ng balanse at natumba. Sumabog ang tubig sa sahig at tumalsik sa malaking leather na sofa. Isang mamahaling Italian sofa na laging ipinagmamalaki ng manugang ko, sabi niya. Mahigit 1800,000 piso raw iyon. Nabasa ang ibabaw nito. Susubukan ko sanang kumuha ng basahan nang bumukas ang pinto. Pumasok ang manugang ko na may dalang mga shopping bag. Nang makita niya ang sofa, sumigaw siya. "Ano ba yan?" "Ang sofa ko. Alam mo ba kung magkano to?" Ibinagsak niya ang mga pinamili at tumakbo palapit sa sofa. Namumula ang mukha niya sa galit. "Patawad, pupunasan ko." Pero maras niyang hinawakan ang braso ko. "Huwag, huwag mong hawakan. Mas lalo lang dudumi pag hinawakan ng matanda." Ang salitang matanda ay parang punyal na tumusok sa aking puso. Kumuha siya ng wet wipes at pinunasan ng sofa habang walang tigil sa pagreklamo. Gabi na nang umuwi si Paulo. Pagpasok pa lang niya, sumalubong na ang manugang ko na umiiyak. "Mahal, ang hirap ng araw ko. Tinapunan ni Itay ng tubig yung sofa. 800,000 yon. Masisira na yata ang buhay ko sa pag-aalaga sa kanya. Pag-aalaga. Hindi man lang nga ako maipaghanda ng disenteng pagkain." Tiningnan ako ni Paulo ng masama. "Itay naman, mag-ingat naman po kayo. Bakit niyo pa pinapahirapan ang asawa ko?" Nanginginig kong sinabi. Hindi ko sinasadya. Masama ang pakiramdam ko kaya wala akong lakas. Doon na sumabog ang manugang ko. "Ano to, Itay? Hotel? Wala kayong binabayad tapos gusto nyo may serbisyo pa?" Ang salitang hotel ay tumatak sa aking isipan. Parang hindi ako makahinga. Ibinigay ko ang 100 million. Pero ganito ang trato nila sa akin? Iyong 100 milyong pisong building na ibinigay ko sa inyo, hindi ba pera yun? Tumawa lang siya ng mapakla. "Nasa pangalan na po namin yun. At saka, naubos din yun pambayad sa tax at utang. Wag na po kayong manumbat." Dinagdagan pa ni Paulo. "Itay, sa totoo lang po, nahihirapan na yung mga bata sa amoy matanda nyo. Pwede po bang wag na lang kayong lumabas ng kwarto? Amoy matanda mula sa sarili kong anak." Wala na akong masabi. Naisip kong bumagsak na lang, pero tiniis ko. Tiningnan ko kung napindot ko ng maayos ang record button sa aking telepono. Kanina pa ako nagre-record mula nang marinig kong bumukas ang pinto gaya ng payo ni Attorney Cruz. Ang lahat ng sinabi nila na record. Sa halip na magalit, kumalma ako.
Sige, mag-iingat na ako. Yumuko ako at bumalik sa silid, umaarteng talunan. Pero sa loob ko, nag-aalab na ang apoy ng paghihiganti. Sinuri ko ang recording. Malinaw na malinaw. Ito ang magiging alas ko sa korte. Nang gabing iyon, hindi ako binigyan ng hapunan. Tubig lang mula sa gripo ang laman ng tiyan ko. Mga 11:00 na, narinig ko silang nagtatawanan sa sala, umiinom ng mamahaling alak. Mahal, itapon na natin yang matandang yan sa home for the aged. Pag nakuha na natin yung loan sa building, pa-renovate natin to tapos mag-abroad na tayo. Sumagot si Paulo. Oo, may nahanap na akong mura. Mga 15,000 isang buwan, doon natin siya ilagay. Itatapon na lang ako na parang basura. Nagtiimbagang ako. Nag-text ako kay Attorney Cruz. Nakuha ko na ang ebidensya. Simulan na ang second phase. Walang awa. Mabilis siyang sumagot. Sige, magkita tayo sa parke bukas. Paulit-ulit kong binasa ang text. Ito na ang simula ng pagbawi ko. Tumingin ako sa kisame at naalala ang asawa ko. Mahal, ipaghihiganti kita. Ibabalik ko sa kanila ang lahat, doble pa. Kinabukasan, pumunta ako sa parke. Nandoon na si Attorney Cruz, ang matalik kong kaibigan sa loob ng 60 taon. Nagabot kami ng kamay. Domeng, ang payat mo. Pinapahirapan ka ba nila? Ipinakita ko ang mga recordings. Sapat na to, Domeng. Malinaw na malinaw. Buong buo ang paglabag nila sa kasunduan. Ipinakita niya sa akin ang isang file, Petition to Revoke Donation. Naalala mo yung kasulatan? May kondisyon doon na kapag pinabayaan ka o inabuso, kakansilahin ang donasyon. Ang ginagawa nila sa iyo ay malinaw na pag-abuso at pagpapabaya. Labag ito sa batas. Gumaan ang pakiramdam ko. Ibig sabihin, mababawi ko ang building? Oo, pero kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Inilabas ko ang kuwadernong sinusulatan ko gabi-gabi. Binasa niya ito at nag-iba ang mukha. Mga hayop sila. Paano nila nagawa to sa sarili nilang ama? Ngunit may isa pa kaming problema. Posibleng naisangla na ni Paulo ang building. Sumikdo ang dibdib ko. Tiningnan namin online ang titulo ng lupa. Tama nga. May nakarehistrong sangla na nagkakahalaga ng 80 milyong piso sa isang loan shark, 5 araw pa lang matapos akong lumipat. Mga walang hiya, sigaw ko. Kalma, Domeng. Ito ang pinakamatibay na ebidensya. Sila mismo ang naghukay ng sarili nilang libingan. Sabi ni Attorney Cruz, magpapadala siya ng demand letter. Ito ang unang hakbang. Pagdating nito, magkakagulo sila. Kailangan kong maging handa. Umuwi ako na may bagong pag-asa. Sa loob ng 3 araw, magbabago ang lahat. 3 araw ang lumipas. Sabado ng hapon, dumating ang isang registered mail. Inabot ito kay Paulo. Binuksan niya. Nanlaki ang mga mata niya at namutla. Ano to? Nanginginig niyang sabi. Ano yan? Tanong ni Michelle. Si Itay. Binabawi niya ang building. Napasigaw si Michelle. Ano? Hinablot niya ang sulat. Pagpapabaya, pang-aabuso, pagsangla. Paano niya nalaman? Naghisterya si Paulo. Patay tayo. Pag nawala ang building, habulin tayo ng mga pinagkakautangan. Pumasok si Paulo sa aking silid, galit na galit. Itay, ano to? Isipin mo ang ginawa mo sa akin. Kalmado kong sagot. Binigyan ka namin ng pagkain at tirahan. Pagkain, panis na pagkain. Tirahan, isang bodega na tahimik siya. Lumuhod si Michelle at nagmakaawa. Itay, patawad na po. Bawiin niyo na po yung sulat. Huli na ang lahat, sabi ko. Doon na siya nagbago ng anyo. Sa amin na, yang building. Nasa pangalan na namin, pero may kondisyon ang kontrata. Tanungin mo ang abogado mo. Ni-record mo ba kami? Tanong ni Paulo. Oo, lahat. Pati yung plano niyong itapon ako sa home for the aged. Nanlambot ang tuhod nila. Illegal yan, sigaw ni Michelle. Hindi, legal yan kapag kasama sa usapan ang nagre-record. Magkita na lang tayo sa korte, sabi ni Paulo. Sige, sa korte tayo magkita.
Nang gabing iyon, nagbago ang trato nila. Naghanda sila ng masarap na hapunan. Nagkunwaring mabait. Alam kong parte ito ng kanilang plano. Isang linggo pa, nagbago na naman sila. Isang gabi, lasing na hinarap ako ni Paulo. Itay, bawiin niyo na yung kaso. Kung hindi, ipapacheck up namin kayo. Baka may demensya na kayo. Pag napatunayan yun, kami na ang mamamahala sa lahat ng yaman niyo. Tinakot nila ako. Pero hindi ako natinag. Sinubukan pa akong saktan ni Paulo, pero dumating ang apo kong si Mina. Kinabukasan, umalis ako sa bahay na iyon. Tumuloy ako sa opisina ni Attorney Cruz. Dumating ang araw ng unang pagdinig. Sa korte, iprinisenta ni Attorney Cruz ang lahat ng ebidensya, ang aking talarawan, ang mga recordings at ang titulo ng lupa. Ipinatugtog ang mga recordings sa buong korte. Rinig na rinig ang "ano to, hotel" at "amoy matanda." Namutla ang mag-asawa. Sinubukan ng abogado nila na sabihing edited ang recordings, pero may dala kaming sertifikasyon mula sa eksperto. Sinubukan nilang ipadeklarang may demensya ako, pero may dala rin kaming resulta ng medical exam mula sa isang kilalang ospital na nagsasabing normal ang pag-iisip ko. Talunan sila. Paglabas namin ng korte, lumuhod si Paulo. Itay, patawarin niyo po ako. Malulugi po ako. Kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo, sabi ko, at tinalikuran sila. Dumating ang araw ng hatol, Disyembre 10. Nagsimulang umulan ng niyebe sa labas, isang pambihirang pangyayari sa Pilipinas na parang isang himala. Sa loob ng korte, nanginginig ako. Ipinapahayag ng korteng ito, panalo ang nagsasakdal na si Domingo Reyes. Humagulgol ako, nanalo ako. Ang donasyon ay kinansela, ang gusali ay ibinalik sa akin. Sa labas ng korte, muling lumuhod ang mag-asawa. Patawad po, itay. Tumayo kayo, sabi ko. Hindi ko kayo idedemanda, pero may isang kondisyon. Palakihin nyo ng maayos ang mga anak nyo. Yan na lang ang magiging kabayaran nyo sa akin. Umuwi ako, hindi sa dati kong bahay, kundi sa isang maliit na kondo na ako lang ang nakatira. Ibinalik ko ang gusali, ipinagbili ang isang bahagi para bayaran ang utang nila at namuhay ng payapa. Simple, pero malaya. Dinadalaw ako ng aking apo. Minsan, tinanong niya, "Lolo, pinatawad niyo na po ba si Papa?" Ang pagpapatawad, Mina, ay dahan-dahan. Sa ngayon, nabubuhay lang ako para sa sarili ko. Ngayon, sa edad na 73, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Sa lahat ng mga magulang, gusto kong sabihin, magtiwala sa anak, pero huwag ibigay ang lahat. Magtira para sa inyong sarili. Iyon ang kapangyarihang magliligtas sa inyo. At sa mga anak na suwail, ang mga magulang ay hindi habang buhay na riyan. Ang bawat butil ng palay na kanilang itinanim sa pagpapalaki sa inyo ay may katumbas na halaga. Huwag ninyong sayangin. Ako, si Domingo Reyes, at ito ang aking kwento ng pagbawi sa aking dignidad.